araw po sa ating lahat. Ngayon, i-interviewin po natin ang isang housewife at isang estudyante po tungkol po sa home economics. Kasama po natin ngayon si Ma'am Charis Elapre at si Ma'am Christy Agam. Okay, simulan na po tayo. Para po sa ating unang katanungan, ano po ang pumapasok sa isip mo kapag naririnig niyo po ang salitang home economics? Kayo po muna, Miss Charis. Tungkol sa pag-aalaga sa sarili, sa pamilya at sa ibang tao. Ikaw naman po, Ma'am Christy. Mga gawain sa bahay. Mga gawain sa bahay. Very well said. Sa pangalawang katanungan naman po, sa tingin mo, may kabuluhan pa rin ba ang home economics sa makabagong panahon? Bakit o bakit hindi? Sa tingin niyo po ba, importante po ba yung home economics ngayon? Oo, importante po. Bakit po? Para sa mga bata. Para matuto sila ng mga gawain or pagtulong sa mga magulang sa bahay. Ganun. Okay po. Ikaw naman po, Ma'am Christy. Opo. Bakit? Dahil po, kailangan din po ng mga bata na matutunan yung mga gawaing bahay, paano mag-alaga sa sarili, or iba pa. Okay po. Sa pangatlong katanungan naman po, sa inyo pong palagay, ano po yung pinakamahalagang kasanayang na ituturo ng home economics para po sa sarili nyo? Ano po yung pinakamahalagang na ituro po sa inyo ng home economics? Pagiging maalaga sa sarili. Okay po. Pag-alaga sa ibang tao, sa pamilya, higit sa lahat, bilang nanay ako sa aking anak at asawa. Wow, very well said. How about you naman po, Ma'am Christy? Pagiging isang mabuting membro ng pamilya dahil isa po akong dalaga and kailan ko pong matuto kung anong dapat gawin or itutulong sa aking pamilya tulad na lang po pagkagawa ng gawaing bahay. Para naman po sa ikaapat na katanungan, paano po naman nakakaapekto ang home economics po sa pang-araw-araw niyong buhay at pagdedesisyon sa loob ng tahanan? Ikaw po muna, Ma'am Charis. Bilang isang nanay, nakakapag-budget ako sa pamilya dito sa bahay, lalo na at wala yung asawa ko. Ako lang yung nag-aasikaso or nag-budget linggo-linggo para sa Okay, pagbabudget po sa pang-araw-araw niyo pong pamumuhay. Tama nga po naman yan. Ikaw naman po, Ma'am Christy. Bilang estudyante, yung mga natutunan ko po sa home economics na apply ko po sa mga gawaing bahay, yung mga natutunan ko po bilang paano maging mabuting anak. Okay po, thank you so much. Para naman po sa ating ikalimang katanungan, naniniwala ka bang dapat manatiling itinuturo sa paaralan ang home economics bilang isang pangunahing asignatura? Bakit? Oo, para ma-apply din nila yung mga tinuturo sa paaralan, ma-apply nila sa bahay hanggang sa paglaki nila. Tama naman po, tama talaga po yun. Ikaw naman po, Ma'am Christy. Opo, dahil kailangan din po nilang matutunan ang pagiging responsableng anak and mag-aaral. Okay, thank you so much. Para po naman sa ika-anim na katanungan, anong mga pagbabago o pagpapabuti ang maipapayo mo upang maging mas kawili-wili at kapaki-pakinabang ang home economics ngayon? Wala na para sa akin kasi kung gusto ng mga bata na sundin yung tinuturo sa home economics, nasa sa kanila na yun kung i-apply nila sa sarili nila yun. Okay, thank you po. Kayo po naman, Ma'am Christy. Wala na po dahil kailangan na lang po nilang i-apply yun sa kanilang mga sarili. Okay. Opo, kumbaga nasa sarili na talaga at nasa kanila na talaga kung ano yung tinuturo ng home economics kung i-apply nila in the real world. Okay. Para po naman sa ikapitong katanungan, sa inyong palagay, paano nakakatulong ang home economics sa paghubog ng pagkatao at kasarinlan ng isang tao? Bilang isang tao po, paano po nakakatulong ang home economics sa inyo? Para sa akin, natututo akong mag-budget sa bahay. Tulad ng sabi ko kanina, natututo ako na bilang isang ina na mag-alaga sa sarili kong anak at sa sarili, sa bahay, lalo bukod na kami dito sa bahay, natututo ako mag-isa sa mga gawain.
Thank you so much po. Kayo po naman, Ma'am Christy, bilang isang estudyante, paano po nahuhubog ng home economics ang inyong sarili? Bilang isang anak at mag-aaral, mas napapaunlad ko pa ang aking karunungan kung paano ko papangalagaan ang aking sarili at pamilya. Okay, thank you so much po. Ho ang kalalakihan at kababaihan na matuto ng home economics. Bakit o bakit hindi? Oo, para sa akin. Kasi para malaman ng isa't isa kung ano ang pinakapagkakaiba nila bilang lalaki o babae. Kung ano ang nagagawa ng lalaki o kung ano nagagawa ng babae. Parang ganun. Pero kayo po ba ay sang-ayon na kung ano yung ginagawa ng babae sa gawaing bahay, yun din po ang gagawin ng mga lalaki? Oo, sang-ayon ako. Mas maganda yun para may pagtulong-tulong sa tahanan, sa bahay. Yes po, ano po, gender equality. Kumbaga kung ano yung tinatrabaho ng mga babae, ganun din ang pwedeng trabahuhin ng mga lalaki. At kung ano naman po yung mga tinatrabaho ng lalaki, ay pwede din naman gawing trabaho ng mga babae. Ikaw po naman, Ma'am Christy. Sang-ayon po ako. Kailangan din po matutunan ng mga lalaki yung gawaing pambabae para lang din po sa sarili nila yun. Yes, para din naman po sa sarili nila yun. Kumbaga, sinasabi dito ni Ma'am Christy na paano na lang ba kung mawala yung mga babae, paano na lang yung mga lalaki, paano nila gagawin yung mga gawaing pambahay. So, dapat fair ang bawat isa. Meron tayong gender equality. Okay, thank you so much po. Para naman po sa ating ikasyam na katanungan, ano sa palagay mo ang papel ng home economics sa pagsusulong ng matipid at sustainableng pamumuhay? Kumbaga, dito po sa katanungan na to, ano po sa palagay nyo yung role o ano po ba sa palagay nyo yung papel ng home economics patungkol po sa pangangalaga sa kapaligiran at para magkaroon po tayo ng sustainableng pamumuhay? Kayo po, Ma'am Charis. Natututunan nating magtipid or mag-budget at natuto tayong pangalagaan na ating kapaligiran or tikas yaman dito sa atin. Yes, thank you so much po. How about you naman po, Ma'am Christy? Malaki po ang papel ng home economics sa atin dahil tinuturuan po tayo na maging responsableng mamamayan. Yes po, ano po, dahil nga sa tulong ng home economics, kumbaga mas napapanatili natin yung katipiran, mas napapanatili natin yung pagkakaroon ng pangangalaga sa ating kalikasan. Tama po ba? Opo. Yes, okay po. Para naman po sa ating ikasampung katanungan, the last but not the least, ito pong tanong, hihikayatin mo ba ang mga kabataan ngayon na magkaroon ng interest sa home economics? Bakit? Oo, syempre kasama yan sa paglaki or paghubog sa kanila. Hindi lang sa paaralan, pati dito sa bahay. Para matuto sila ng mga gawain or yung mga ginagawa ng matatanda dahil hindi naman habang buhay bata sila. Yes, very well said po. Kayo po naman, Ma'am Christy. Opo, kailangan din po nilang matutunan ang pagiging responsableng anak, mag-aaral at higit sa pagiging responsableng mamamayan. Yes po, tama po talaga yun. Ano po, kumbaga, para din sa akin, kailangan pa rin ituloy, kailangan talaga nating hikayatin ng mga kabataan na magkaroon ng interes sa home economics dahil ang pagkakaroon ng karunungan at ng kaalaman patungkol sa home economics ay pagkakaroon ng pagiging para makayanan nilang makatayo sa sarili nilang paa upang sa ganon hindi na kailanganin nila o hindi na sila dumepende sa kanilang mga magulang dahil bilang isang kabataan, dapat alam natin kung paano natin mapapanatili na maging maayos ang ating tahanan at higit sa lahat maging maayos ang ating pamayanan. Thank you so much po sa inyong pagpayag na kayo po ay aking interviewin, Ma'am Charis and Ma'am Christy. Thank you so much po.